What's up mga idol? Ngayon nandito na ako sa Munich International Airport dito sa Germany. And naghintay ako sa flight ko papuntang Japan and then Japan, Pilipinas. So mamaya pang alas 10 yung flight ko. Ngayon ang oras dito ay alas 8. So mayroon pa akong 2 oras hintay dito sa airport ng Munich. At napakagandang airport dahil malaking airport, may train siyang sarili dito sa loob. Kaya kahit malayo, sasakay ka lang ng train, sundan mo lang yung mga letters kasi ang mga letters dito sa gate ay A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, ganyan. Kaya kung saan yung letters mo, doon ka sumakay ng train. Kaya kahit na malaki, detalyado. Kaya hindi ka talaga mawawala kung sundan mo lang ang direksyon. Sana maging ganito din yung Pilipinas kasi one time dyan sa Pilipinas napunta ako doon sa lumang airport pero yung departure pala namin doon sa Terminal 2. So wala, hindi namin na-catch yung flight na talaga kami nahuli. So another booking na naman yung ginawa namin. Buti na lang papunta lang yun ng papunta lang ng Leyte, pero sa ganun pa man malaki pa rin dahil 20,000 yun, buong pamilya yung hindi parang ni-revoke mo yung ticket dahil di na raw ma-refund yun dahil kasalanan namin. So kung ganito lang sana yung airport natin sa Pilipinas na accessible, pag halimbawa kahit saan kang gate papasok sa airport at lalabas, kung gusto mo lang maglakad sa buong airport, napakalaking airport, mayroon siyang sariling train, sasakay ka, kaya mabilis lang. Dati kasi kumuha pa kami ng taxi pero hindi rin nakatulong dahil nga sa traffic, nahuli pa rin kami. Kaya mahirap sa atin, kaya sana mabago yung airport natin na kahit saan ka banda doon sa Terminal 1, sa lumang airport pa, may isang access lang na pwede kayong maglakad o kaya sumakay ng meron naman yang na mga electric na car parang pang golf. Ganon din dito, mayroon yan. So sana magiging ganon yung airport sa atin kasi nga malaking abala at talagang malaki ding pera mawala mo pag nahuli ka sa flight. Talagang mag-booking ka ng panibago. So nangyari na sa akin yan dati sa Pilipinas. Kaya pag punta ka ng airport sa Pilipinas, tingnan mo talaga kung anong departure yung mo ang papasukan mo dahil may kanya-kanyang yan pinto. Pag napunta ka dun sa lumang airport, yun pala dun ka sa Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3, wala na. Kasi nga pag malayo yan kailangan mo pang sumakay. Pa kami ng taxi, di mo naman pwedeng lakarin. Kaya yun, sumakay kami ng taxi, di namin nahabol yung flight, nahuli kami, nag-booking na naman ng panibago. Malaking nawala at malaking nawalang pera. So I hope na maging modern na yung airport sa atin. So napakalaking airport, dito lang ako sa gilid dahil sobrang daming tao doon.
Magandang araw mga idol. Ngayon ay January 31 at sa ilang sandali ay magiging 2025 na. So mag-celebrate na tayo ng New Year. At ako ay nag-celebrate ng New Year dito sa Japan dahil mayroon akong stopover na 19 hours. So naisipan ko na lumabas ng airport. Di ako nag-stay ng airport. So rent ako ng ng hotel. So dito ako lumabas sa airport, dito na ako sa loob ng hotel at ipapakita ko sa inyo yung loob ng hotel na to. At ang nakakatuwa yung toilet nila. Talagang first time kong umupo ng toilet na siya mismo ang nag-washing sa dumi mo dyan sa puwit mo. Talagang tumbok yung puwit mo pag inanuhan ng tubig. Talagang tanggal lahat ng dumi doon. So ipakita ko sa inyo yung toilet nila. Natuwa ako dito sa toilet nila. Parang ayaw ko nang umalis dahil ang ganda ng toilet nila. Mayroong nozzle na doon ibubuga yung tubig papunta doon sa puwet mo at huhugasan nila. So dito buksan ko yung toilet nila. Ang ganda ng first time ko na try itong ganito. So ito yung toilet nila. Yan yung toilet nila. So yung makikita nyo mayroong nozzle na naka-slip. Yan, nagtaka ako kung ano yan. At yan ang yung nozzle na sa puwet mo, puhugas sa dumi. Talagang tanggal, lakas. Talagang yung puwet mo alam niya kung saan yung butas Talagang inaalis niya yung dumi sa puwet mo. Pero pwede mo rin i-stop, kaya maganda rin. Dahil pwede mong i-stop, pwede mong patagalin. Depende na sa'yo kung anong gusto mo. At natuwa ako, tagal ko nga nag-CR dahil natuwa ako nung pinindot ko na ito. Ito kasi yung pindutan. Yan makikita mo. Kung makikita nyo, mayroong mga drawing kung anong pindutin mo para tanggalin. Mayroon siyang stop, shower, and beaded. Then spray. Depende sa lakas ng strength sa spray. Kaya lang yung strength na nakaset yun sa dati. Hindi ko na set sa low. So high pala yun. Kaya bigla akong nagtaka nung pinindot ko yung beaded. At biglang lumakas yung pressure doon sa puwit ko. Tumbok na tumbok yung butas Kaya sobrang nagtaka ako doon. Natuwa rin ako. So maganda yung hotel nila. Sa totoo lang, maganda pa to sa nirentahan ko doon sa Maynila na isang gabi. At ang mahal, 4,500 yung binayaran ko. Samantalang ito, napakaganda ng CR. At mayroon pang bathtub. Yan. Kaya di ka lugi. Nasa 3,000 pesos lang kung i-convert mo yung pera na binayaran ko dito. Samantalang napakaganda. Hindi rin maliit. Tama din yung laki. Kasi doon sa Manila, mas malaki. Pero walang hot water yung sa Manila. Nung nagligo ako madaling araw doon, papunta na sa Terminal 3, at ang lamig ng tubig. Ito hot and cold na. Doon wala. Kaya napakaganda yung naisipan ko na lumabas ako dahil nung umpisa worried ako dahil paano ako mag-stay dito. Ako lang mag-isa dahil mag-close para yung mga tao doon kasi mag-celebrate ng New Year. So walang tao. Ako na lang siguro mag-isa doon. Buti na lang kinausap ko yung stewardess kung pwede niya akong tulungan na mag-book dahil nga ang hirap ng internet. Wala akong
may internet sa airport pero pawala-wala. So pinakonect niya ako sa internet niya at tinulungan na rin niya akong mag-book ng hotel. At ang pinakamura yung binigay niya sa akin. At ito yung hotel na nirentahan ko ngayon. 3,000 lang. Tapos maganda. Mas gusto ko pa to kaysa Maynila. Malaki yun sa Maynila pero sira-sira, walang hot water. Ang kusina is wala, sira. Kaya napaganda. Ito yung outside. Lalabas ako mamaya. Maghanap ako ng makakainan. Diyan. Yan yung outside dito. Walang traffic ha, kahit na city to. Iwan ko lang sa pinakasentro dahil sa airport to eh. Hindi naman siguro sa pinakasentro ng Tokyo. Pero at least hindi mo makitang traffic doon sa atin. Sobrang traffic eh. Paglabas mo ng airport, grabe ang gulo. Dito wala. Malamig din dito. Hindi ko alam kung anong temperature. Tingnan ko ang temperature dito. Dito ngayon. 11 degrees, hindi ganoon kalamig, di katulad Sweden. 11 degrees lang. Kaya pwede na. Hindi ganoon kalamig. Kaya yung lamig dito. Hindi katulad sa Sweden na sobrang lamig. Kaya pwedeng lumabas at mag-ikot. Lalabas ako. So ito yung ano ko, pinaview ko lang sa inyo yung istihan ko. Ito yung bed. Yan. Makikita yung bed na yan. Tama lang sa isa. Pero kung dalawa kayo, medyo masikip. But that's okay. Passagiers voor kaarten, vlucht 421.